So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo akong subukang ayusin itong head unit nitong Toyota Vios Gen 2, okay? So mga paps, ito problema nito. Tingnan nyo ha. Etong power, ito gumagana yan pag ginaganon. Pero ito, kapag gano'n yan, inon yan, tapos binolyo mo, hindi gagana. Tingnan nyo ha. So ayan. Ayan o. Ayaw. So itong problema na to, paminsan-minsan gumagana siya, minsan hindi. Kahit tuktukin ko, ayaw pa rin. Pero minsan gumagana naman bigla, gumagana yung volume niya. So ang gagawin ko, babaklasin ko to, tapos nun, tatry kong ayusin tong pinaka-volume niya. Pwede nyo sundan yung isang video na ginawa ko kung paano baklasin tong part na to. So tatanggalin ko na tong head unit, tapos i-check ko kung ano yung problema. So ayan, nabaklas ko na yan. Ito siya. O nga pala, kung gagawin nyo to, tanggalin nyo yung negative terminal ng battery para sigurado. So, tanggalin muna natin to. Ito, yan. Yan. Ito, sukat ito, 8. So, ito, tatanggalin muna natin yung pinaka-lower niya. So, yan siya. Saka, meron yung dito mga paps. Yan. Meron yung dito sa ilalim. Okay, tanggalin ko na rin. Yung clip lang. So ito, tanggalin natin ito. Tapos sunod natin na ito. Yan, yung mga yan. So ito mga paps, yan. Natanggal ko na yung dito, yung mga clip dito. Yan, dyan, saka sa baba. So ito na siya. Yan. So ito mga paps, yan. Ang gagawin ko muna, tatanggalin ko muna yung mga screw niyan. Ngayon, tanggalin natin yung pinaka-knob niya. Okay, so ito yung knob niya. Ayan, tanggalin lang natin. Ayan. Ito sa kabila. Tapos, wala. Ayan. Ayan. Tapos, maangat na natin ito. Ingat tayo dito kasi mayroon dito ano. Yan. Ito na siya mga paps. So okay mga paps, ito. Itong tatlong to, may tatlong pin yan. Try ko connect yung isang probe sa gitna, tapos pinaglipat ko, tapos pinihit ko to, na may value naman. Ang gagawin ko, itatry kong baklasin to, tatanggalin ko to, tapos titignan ko rin yung contact nito sa loob. So ayan, natanggal ko na. Ngayon gagawin ko, may i-check lang ako rito. So mga paps, ito, gagawin ko rito, lilinisin ko muna yung PC. Gamit lang tayo ng bulak sa alcohol. Yan, linisin lang muna natin. Kanina ginawa ko, kinonek ko yung dalawang probe sa dalawang terminal dito. Ngayon may tatlong terminal yan, di ba? Kanina chinek ko yung resistance, ngayon ito tingnan natin sa volume naman. Yung tatlong pin, kinonek ko yung dalawa sa magkabilang dulo, tapos tingnan yung mangyayari Ito, beep ang ginamit kong pantest, hindi resistance. Nagkakaroon siya ng contact kapag ginagalaw to. Tignan nyo, iikot ko to unti-unti. Tumunog, di ba? Narinig nyo ba? Oh.
Pag pinipihit ko, tumutunog. Pag pakaliwa, so, tumutunog siya kaso parang medyo kakaiba lang eh. Ngayon, gagawin ko, i-connect ko sa gitna yung isa. Titingnan ko kung ano mangyayari. Pag kinunik ko yung probe, kahit saan dyan, pag iniikot ko, tumutunog siya. Isa ka pang suspecha ko, yung contact nito sa loob. I-check ko yung contact nito sa loob, baka mamaya naglo-loose na. So ito mga paps, nilagyan ko ng mark yan para kahit paano, mamaya, di tayo maliligaw sa pagbabalik. Ito yung yan pag pinipindot, ito yung sa button yan. Ito. Yan. Ngayon, nakikita nyo itong paikot na to. Yan yung pinaka-contact niya dito para sa volume. Yan. Pakita ko Yung umiikot na yon, dito tumatama yan. So ito yan. Dito tumatama yan, itong pin na to. Yan. Ito, isa. Although nakaangat naman siya, pero ang gagawin ko, i-adjust ko pa angat. I-angat ko pa. Baka yung contact kasi nito naglo-loose na. Dahan-dahan na sa pag-aangat niyan. Baka masira. Kasi napakanipis ng nito, yung copper nito. So, ang ginawa ko, inangat ko to, yan. Since inangat ko yan, eto, yung pinaka-contact niya dito, lilinisin ko na rin. So, gamit tayo ng bulak. Okay, so lilinisin ko yan. Kung meron kayong contact cleaner, mas maganda. Wala kasi tayong contact cleaner, kaya ito lang. So, ayan, tapos ko na itong malinis. Gagawin ko, ibabalik ko na to. Yan, ibabalik ko na to dito. So may marka ako, ayan, nilagyan ko, sigurado, tapos ibabalik ko na to. Ayan, tapos balik ko na yung mga lock. So mga paps, ayan, nabalik ko na. Mga paps, huwag nyo na ako i-bash kasi pangat yung pagkakasolder ko. Matagal na kasi ako walang practice sa pagsasolder eh. So kung medyo nahirapan kayo sa pagsasolder, ipasolder nyo na lang sa cellphone repair shop. Ayan, para mas maganda, pulido yung pagkakagawa nila. So pagkatapos ito, ibabalik ko na to mga paps. So, ayan, nakabit ko na. Ngayon, pagkakabit nyo to, i-double check nyo itong ibaba. Ayan. Kasi may sumasabit dyan minsan eh. Kasiguraduhin nyo nakalapat talaga. Yan. Okay na to. Ngayon, yung mga clip, double check nyo rin. Yan, yan, yan. Ito isa, okay naman. Tapos yan, babalik ko na to. Yan. Okay? Balik ko na to. Okay, tapos ibabalik ko na yung pinaka-bracket dito. Yan. So ngayon, ibabalik ko na yung bracket niyan. Ayan o. May label naman yung R. Yan.
right. Tapos ito, may nakalagay din R. Ayan, nakalagay dyan. Ayan. Ngayon, ibabalik ko na to sa sasakyan, tapos itetest ko na. So, okay mga babs, ayan. Binalik ko na yung radyo. Ngayon, hindi ko pa kinakabit yung mga plastic trim dito. Ito testing ko muna. Yan testing natin. Ngayon, tignan natin mga babs. Ayan. Ilipat ko sa ibang istasyon para sigurado. Ayan. Ayun gumagana na. Teka lang Ayan. Tingnan mga paps Ayan. Okay na. Op. So yun lang pala. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana nakatulong tong video na to in case na magka-problema rin kayo sa volume ng yung Toyota Vios Gen 2. Okay, so paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.